tayo sa patuloy na pag-aalboroto ng Bulkang Mayon sa Albay. Naobserbahan kanina ang lava fountain mula sa crater o bunganga ng bulkan habang pinaghahandaan din ang banta ng lahar dahil sa nagbabadyang bagyo. At live mula sa Legazpi, sa Albay na sa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Gio, pakipaliwanag mo sa amin, ano ba itong lava fountain at paano naghahanda dyan para sa bagyo kung sakali? Ruth, ang lava fountain ay ang pagsirit ng mga tunaw at napainit sa crater ng bulkan. Ito, Ruth, yung umabot ng 100 metro ang taas o katumbas ng higit kumulang 30 palapag na gusali. Sa video ng Fivox, makikita ang pagbulwak ng lava mula sa bunganga ng Mayon. Nangyayari yan pasado alauna ng madaling araw kanina. Tumagal ng 35 seconds ang lava fountaining. Sa kabila nito, walang dapat ikaalarma ayon sa Fivox dahil panandalian lamang at isang beses pa lang ito nangyari. Normal din daw na nagkakaroon ng lava fountain dahil sa unti-unting pag-angat ng magma sa loob ng bulkan. Sakto 1 linggo ngayong araw mula nang itaas sa level 3 ang status ng Mayon, pero bukod sa aktibidad ng bulkan, nakabantay rin ang Albay Provincial Government dahil sa nagbabadyang bagyo ngayong linggo. Ayon kay Governor Noel Rosal, nakamonitor sila sa posibleng ulang dala ng namumuong sama ng panahon. Dahil dyan, malaki ang banta ng lahar sa mga bayan at lungsod dito sa Albay na malapit sa Mayon. Kabilang dyan ang Kamalig, Daraga, Ginobatan, Legazpi City, Ligao City, Malilipot, Santo Domingo at Tabaco City. Ruth, mula kaninang umaga ay hindi natin nasilayan ang Bulkang Mayon. Dito yan sa harap natin. Ito yung point of view natin pero balot ng ulap sa ngayon. Pero sa nakalipas na magdamag, nagkaroon nga ng pyroclastic density currents o pagragasa ng uso na umabot sa 63 PDCs at 206 rockfall events. Ruth, balik sa'yo. Gio, gusto ko lang malaman yung kung sakali yung maging epekto ng bagyo, paano ba yan? Parang mas mabilis ba magfo-flow yung lahar sakaling tumindi yung ulan? Ano yung paliwanag nila dyan? Ruth, isa yun sa mga factors or risk na binabantayan talaga dito sa Albay kasi kahit hindi nag-aalboruto yung Mayon, lahar ang isa sa matinding problema na binabantayan, lalo na yung epekto nito sa mga komunidad malapit sa ilog o sa mga gali. Ito yung mga natural na kanal na nasa dalisdis ng Mayon. So dahil sa dami nga ng kumbaga volume ng abo na ibinuga nitong Mayon ay maraming volcanic materials or deposits na ilalabas. Ayon nga sa Fivox, nasa 150,000 metric tons ng abo o deposits ang inalabas ng Bulkang Mayon nitong mga nakaraang araw. Kaya posibleng dumaloy nga yan sa mga komunidad at hindi lang yan, Ruth, yung lahar, hindi lang yan ordinaryong tubig, magkahalo yan dito nga ng mga volcanic ash at ibang volcanic materials, mga bato mula sa Mayon, Ruth. Yan po ang Express Report ni Gio Robles. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.